kung sino nandito lahat. Hindi kasi ako nakalabas masyado. Anyways, it is a blessing to be back. Dahil kami po ay umalis last Sunday, so siguro before I start, nahanap ko lang po yung bisita ko. Ayun, nandito pala sa harapan yung bisita ko. So, may bisita po tayo from Higher Rock, si Sister M. Siya po yung ating sinusuportahan na missionary sa Japan. So, nandito po siya ngayon. At kasama din niya si Sister Mabi, na kasama din po namin sa Palawan netong mga nakaraang araw. So, before I start, so unang-una, ako po yung nagpasalamat sa inyong panalangin, sa inyong suporta, syempre sa gawain po doon sa Palawan dahil naging maayos naman po ang lahat and I do believe it was a trip to Palawan that is filled with blessing. Puno po ito ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Hindi ko alam kung nandiyan yung mga pictures. So, nandito yung mga pictures po. So, ipapakita ko lamang po kaunti yung aming mga pictures doon. Ito po yung buong team. Wala lang po dito si Sister Eloy kasi yung first day po ni Sister Eloy ay nagkasakit po siya. Pero we are 25. Kasama na po dito yung dalawang kabataan na anak po ni Pastor Tito tsaka ni Brother BJ. Okay? So we are 25. Medyo malaki yung grupo kung parang titignan. Pero actually, saktong-sakto lang. Minsan pa nga parang iniisip ko, parang kulang pa kami sa gawain. But the Lord has blessed us. Maliban nga lang, nagkasakit nga si Sister Eloy, tapos hinawaan niya si Sister Elaine. Buti na nga lang, dahil ang na-assign na room sa kanila ay pangdalawahan lamang, kung nandoon yung buong kababaihan ng BSL, baka lahat sila ay nagkasakit. So, praise God na rin, dahil nahiwalay po silang magkapatid at na-isolate po yung virus sa isang lugar lamang. Pero pinagaling naman po sila after a couple of days at gumaling po sila at kaya po sila naririto ngayon. So, not only that, ito po yung mga pictures, ito po yung lahat ng mga tinuruan po namin doon. Medyo kaunti na po ito nabawasan kasi nung third day medyo umulan na po that time. Pero po hindi mga nakabalik na. Dahil iba po malayo pa po kasi yung bahay. Okay? So nagmumotor lamang sila so medyo nahinder po yata sila sa kanilang pagbalik. But all in all 100 yung pinaka mataas na number ng attendee sa pastors is 120. Tama ba? 120. Okay, 120. So medyo ilan din po nawala sa kanila at that time, mga around 20 din po yata yung hindi nakabalik. Okay, not only that, syempre sa mga youth workers din po, ano yung final number natin sa kanila? Yung 62? Yata, 66. 66. Okay, meron ding mga hindi nakabalik, na iba. So around 66 po sila, yung pinaka-total po noon. So hawak-hawak po nila yung kanilang mga Bibles at books na natanggap. So, it is a blessing. Dalawa po yung books na natanggap nila. Una po yung ang Gospel ni Greg Gilbert. Tsaka pangalawa po yung Sino si Jesus. So, Christology and about the Gospel po yung kanilang na kuha. Pwede Lennox pakuha lang ng cellphone ko sa office. Okay. Not only that, share ko lamang po yung iba pong mga pictures. Ito po yung unang araw. Nag-prepare po sila ng mga IDs. Ayun po, busy sila dahil maraming gawain. Ito yata yung meal stabs. So, nag-ready din po sila ng mga meal stabs. Next picture. Yan po yung mga groupings. So, may ginagawa yata sila dito parang icebreaker, something like that. Getting to know each other, yung sa mga kababaihan. Normally, marami po talagang babae sa mga youth workers. Hindi naman po yun in any way na bago. Praise God dahil meron pa rin po mga kalalakihan na nakadalo nung araw po na yun. Share ko lamang po yung na-share ni Sister Mabi. Ikaw yung nag-share noon, ng message. Parang follow-up lamang po ito about doon po sa isang attendee namin. So let me just share to you. At basahin ko lamang po yung message kay Sister Mabi na shinare po niya sa amin sa aming Viber group. Sabi niya dito, hindi mo alam yung name niya, Hermogenes. Babae. Okay. Hermogenes yung kanyang pangalan pero babae. Uso yon sa probinsya. Okay. Sabi niya po dito, sa akin naman po, napakalaking impact po of spiritual blessing po ang nangyaring conference. Inaayos ko po muna ang aking quiet time. Inaayos niya yung quiet time kasi nagkaroon siya ngayon ng understanding about the importance of the Word of God.
Dahil siyempre, 3 po yung aming itinuro sa kanila during the conference. Unang-unang inaral po ng mga youth workers is about the doctrine of the Word. Pangalawa pong inaral nila is about the ecclesiology, about the church. At pangatlo yung evangelism. So ngayon, makikita natin yung resulta, no? Naging importante sa kanya ngayon ang Word ni God, kaya inaayos niya yung kanyang quiet time. Okay? Ako, sabi niya dito, inayos ko po muna ang aking quiet time at nagkaroon na ako ng courage to share the gospel. Kita niyo naman po yun, no? As following God's will. Nagugulat ako sa sarili ko dahil this time hindi na ako nahihiya. Kakatapos lang po ng family devotion. Super amazing ni Lord. So makikita natin even with this small glimpse doon po sa nangyari na conference at pagtuturo at training sa mga youth workers, makikita natin na kumikilos ang ating Panginoon. Let us continue to pray for them kasi minsan yung init nandyan pa eh. So let us continue to pray na sana hindi mawala yung kanilang pagnanasa na patuloy na makasunod sa ating Panginoon. So share ko lamang iba pang mga pictures. Ito po, nagtuturo po ako nito ng evangelism. Pastor Tito, nagturo po siya ng purity. Okay? Dahil napaka-importante po ng purity na teaching para sa mga kalalakihan at kababaihan. Wala lang akong picture ni Sister Mabi, ni Sister Bates na nagturo din ng purity sa mga kababaihan naman. Next picture. Ito po yung sa Pastor's Conference, si Pastor Lito, tsaka ito yata si Pastor Oscar. Pakalit na po kasi. Basta yan po yung itsura po ng lugar po namin. So, at least ngayon po, 2 years ago, wala pa pong PowerPoint. Ngayon po may PowerPoint na, although may manual din po sila. Lahat po ng aming mga teachings, mga manuscript, print out po yun para mabalikan po ng mga pastor. So, parang libro na rin po nila yun at mababalikan po nila lahat ng mga itinuro po namin doon. Not only that, meron pang ibang picture yata. Ito po yung mga group discussion. Naging malaking tulong po, siguro yung group discussion po, naging kumbaga, yun yung change, parang malaking bagay. Kasi mas na-discuss po sa pastors, maging sa youth workers, kasi nag-handle din po yung mga kababaihan po doon ng mga grupo-grupo. May mga questions po sila na maaaring mahiya po sila to ask that question kapag malaking grupo. So sa small groups, na-discuss po nila yun. Kasama po dito sa mga nag-group leaders doon. Siyempre yung mga kababaihan po natin dito, si Jonathan, tapos yung grupo din ng mga kababaihan ng Higher-Rock. So actually, naging malaking blessing po yon. Ito po si Tatay Alfonso, isa po siyang missionary pastor. Siya po yung pinakamatanda na attendee namin sa Pastor's Conference. He is, tama ba ako, 89 years old. Okay. Hindi po yan natutulog during preaching. Siguro yung hapon na lamang napansin ko talagang siguro pagod na siya. Dahil siyempre nga naman, kung 4 na teaching, tapos may teaching pa about marriage, may pang-5 teaching, doon medyo siguro nakita ko siya parang low bat na. Pero 89 years old. Okay, napakalaking blessing na amin po siyang nakasama doon. Lahat po kami ay blessed na blessed sa kanya. Mamaya po sa preaching ko, may kwento po ako patungkol sa kanya. Meron pa yata ako isang picture pa? Wala na. Okay, so it is indeed a blessing na kami po ay nakadalo po doon. Yung po yung ating magiging project, o naging project lang for this year, at medyo tayo po ay in some way, ipag-pray po natin na hopefully by next year, ang target po namin, hopefully pag makausap ko sila Pastor Oscar at kung ano yung magiging decision ng Higher-Rock, baka hindi muna tayo mag-join in terms of finances at yung team natin. Baka yung susunod na visit would be more on Higher-Rock team. Okay, so please do pray for that. Ito ay medyo, ang sabi ko nga kay Pastor Oscar, uuntian lang namin para medyo mas makatipid in terms of finances. Kasi medyo malaki po yung naging expenses namin dito. Umabot po kami ng around 300 plus. Sabihin natin mga 3. May naiwan pa naman na pera. Mga 2 piso na lang. Okay. Saktong-sakto. 2 piso po. So, ibig sabihin na pagkasya po namin at in some way, ako po kasi yung taga-budget, na budget ko naman po yung allowance namin na 360,000. So, medyo malaki po yung naging expenses po dito. Half-half po dito ang Higher-Rock at ang BSL.
So, kayo na lang mag-compute kung ano yung kalahati noon. Hindi ko na alam. Baka alam ni Lennox. Anyways, we are planning actually ni Pastor Oscar, siguro papaalam na lang niya ito, with the support of the other SCs na aming kasama dahil marami din po kong mga SC na kasama po doon. Steering committee, mga leaders po yon ng Hierarch. So what we are planning is to teach, first of all, what is biblical eldership, qualification of an elder or a pastor, and how to study the Bible in Tagalog. So, ang target namin ni Pastor Oscar, ako, siya, saka si Pastor JC. Kaya hindi ko alam kung makakasama pa kami ng iba pang mga pastors for this. Pero parang napagsabihan kami na hindi pwedeng maraming pastor ang wala sa Hierarch ulit. Kasi kinuha ko lahat ng pastor nila doon at dalawa lang yung naiwan kay Pastor Bob. So sabi niya, mahirap palang wala lahat. Okay, so baka malimitahan din po kami sa next visit. So please do pray for that. Kasi yung po yung kahilingan nung mga pastors doon, naturuan namin sila kung paano kami mag-aral at mag-prepare ng preaching. Kasi yun po yung kanilang pangangailangan talaga. And we will be teaching them without any tools, kundi Bible lamang. So medyo magiging crucial po yun. Pero pwede naman po talaga na makapagturo ka ng Bible lamang without any additional tools. Pero hopefully makapag-come up po kami ng tools for them na maipamigay sa at least mga 120 plus na pastors na pwedeng pumunta. So once again, it is indeed a blessing to serve the Palawan pastors, or yung tinatawag nga Palauan, because they are tribe in the south. At kasama na rin po dito yung mga taga-Tagbanwa. Kasi tribes po itong mga tinuruan namin mga pastors po doon. So, praise God at kasama din po natin ang Hierarch. Hindi po natin kakayaning BSL na i-come up yung ganitong clashing project without their help. And napakalaking tulong po nila na sama-sama kami doon na naglilingkod sa Panginoon. So, let us pray as we start our study of the Word. Lord, unang-una kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Unang-una sa nakaraang Pastors Conference na ginanap, Panginoon, Ama sa Tabon, Quezon. Salamat sa mga pastor na inyo pong dinala sa lugar na iyon upang makapag-aral, makapakinig ng inyong salita at magkaroon ng tunay na kaunawaan sa katotohanan ng inyong salita at kung paano, Panginoon, Ama, dapat sila manindigan at tumayo sa katotohanan. And Lord, sila po ay puno ng pagpapasalamat bago po kami umalis at aming dalangin lamang na yung kanilang mga naaral ay hindi po nila makalimutan. Yung mga manuals at books na kanilang natanggap ay kanila muling aralin, basahin palagi at ituro din, Panginoon Ama, sa kanilang mga churches, Panginoon. So help them, Lord God, to be faithful. Help them, Lord God, to truly stand in your word dahil marami pong mga challenges ang mga pastors po doon na kinakaharap. Kaawaan niyo po sila, tulungan sa bawat araw, maging yung mga youth workers, maging yung mga kababaihan o mga asawa ng pastor na aking hinandle na grupo, Panginoon Ama, iba sa kanila ay mga Sunday school teachers ng mga bata, Panginoon Ama. We pray, Lord, na magamit po lahat ng kanilang mga natutunan sa araw po na iyon, from children's ministry to youth ministry, to young adults, and to the whole congregation, Panginoon. Dahil ang inyong salita ay buhay at tunay na nagbibigay buhay, nawa, Panginoon Ama, ang inyong panawagan ng katapatan ay kanilang tunay na maisabuhay upang kayo, O Diyos, ay tunay na maluwalhati din, Panginoon Ama, sa bawat churches doon sa Palawan. Thank you, Lord God, and we pray for your blessing as we continue our study in Hebrews chapter 13, verse 4. Sa aming pagtatapos, nawa mas maging malinaw po sa amin ang lahat ng mga bagay na inyong itinuro sa amin about purity, about marriage, O God, and today we will be studying about your judgment. So we pray, Lord, na kayo po ang patuloy na magbukas ng puso po ng bawat isa na makita ang katotohanan sa inyong salita at mai-apply ito sa kanilang mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, we have been studying Hebrews 13, chapter 4. Simulan ko lamang po sa isang quotation from Wayne Grudem. At ito po yung isang character ng Diyos na madalas na nakakalimutan ng tao, minsan parang ayaw nila. Okay? Dinefine po ni Wayne Grudem yung God's wrath this way sa kanyang systematic theology.
Sabi po niya, God's wrath means that He intensely hates all sin. Okay? He intensely hates all sin. So if God is love, God is a God of wrath at galit din po ang Panginoon sa lahat ng kasalanan. So hindi po natin pwedeng i-categorize ang kasalanan na parang maliit lang ito o malaki ito. Hindi po ganon. Dahil in terms of definition po at understanding na dapat po nating makita patungkol po sa galit ng Panginoon, galit siya sa lahat ng kasalanan. Isa po sa nakakalungkot na sitwasyon para sa ating mga mananampalataya ay ang kawalan na ng pagkilala sa karakter ng Diyos ng kanyang galit sa kasalanan. Ito na siguro ang pinaka nakakalimutan na karakter ng Diyos kung bakit nga madalas maging ang mga mananampalataya ay patuloy pa rin na nahuhulog sa kasalanan. Ang pinakamabilis na i-acknowledge naman, sa tingin ninyo ano? In terms of character, love. Gustong-gusto ng mga tao, maging mga mananampalataya din, ay ang pag-ibig ng Diyos. Every time na may nangyayaring mabuti sa kanila, sa isang mananampalataya, andun po sila kaagad nagpupuri sa ating Panginoon at nagpapasalamat at sasabihin pang, love talaga ako ni Lord. Okay? Ang bilis-bilis po nila na ganito ang kanilang maging tugon. Pero pagdating sa makasariling pagnanasa, okay, o kagustuhan, pag may temptasyon na at ito ay ayon sa kanyang nais, nakakalimutan na po yung karakter ng ating Diyos na siya ay banal at siya po ay galit sa kasalanan. Nabubura na yon. Parang nagkakaroon na po ang isang Christian ng amnesia. Pag nandun na po sa punto na tempted na siya at gusto niyang gawin yung kanyang makasariling pagnanasa. Siguro mahalaga na matandaan ang phrase na intensely hates all sin. Galit na galit ang ating Panginoon sa lahat ng klase ng kasalanan. At mahalaga na matandaan dahil matandaan ng tao, na palagi nilang maisip ang kanilang ginagawang kasalanan. Isa po sa naging hot topic sa Palawan Pastors Conference ay ang sexual sin. From day 1, day 2, day 3, ito po talaga yung pinaka-problema nila. At parang, alam niyo, sa question and answer po, actually wala pa nga kami sa topic about marriage. Nagturo pa lamang ako ng biblical grace evangelism, maging sa discussion po namin sa divided group, lumalabas na yung topic about that. Kasi, yun talaga yung pinaka-problema po nila. Lalong-lalo na kung nandun kayo nung marriage teaching na ni Pastor Oscar, in which we ended at around 5:30, parang 6:30 na yata, ang dami pa rin nagtataas ng kamay. So I have to cut it off. Sabi ko, medyo ginagabi na po tayo at ang iba sa inyo yung malayo pa ang uuwian. Meron pa tayong part 2 bukas at inyong tignan na lang kung meron pa tayong maraming oras at masagot yung inyong mga katanungan. Malaki po ang problema regarding sexual sin. At ang sin po ng sexual ay galit po ang Panginoon dito. At magbibigay po ako ng dalawang eksena kung saan yung dalawang magkasalungat na tugon sa kasalanan, ayon sa ating pag-aaral dito sa Hebrews 13:4, ay mahalaga. Okay? Nag-handle po ako po yung nag-handle ng mga grupo ng mga kababaihan. Kasi may mga missionary women po doon. So, pina-attend din po namin kasama ng mga pastors at yung mga ibang pastors ay nagdala din ng kanilang mga asawa, buti konti lamang. Kasi hindi namin po talaga yon ini-encourage na magdala sila ng kanilang mga asawa dahil bilang lamang para sa mga kalalakihan lamang po yun. Pero syempre, out of the sovereignty of God, sila po ay naging bahagi po ng conference na ito. At yung una kong story ay ito in terms of understanding sin at gusto ko makita ninyo ito. Okay? Si ate, nakalimutan ko po yung pangalan niya. At alam kong masama ang tingin niya sa akin the whole time na nandun po ako. Nasisilip ko po siya. Ninitigdan-tignan niya ako. Nagbahagi siya ng isang pananaw niya na napakabuti daw ng Diyos sa kanyang pamilya. Okay? Galing ito na nabangkit ko yung passage about the characters of God. That God will never leave you nor forsake you. Okay? So, isang passage po yun na nailabas lang during the conversation po namin ng group. So, nagkwento siya na meron daw siyang isang anak na lalaki na tinanong daw niya kung meron ng girlfriend. Okay? Sabi ngayon, nung anak niya na wala pa. Okay? After siguro a few months, hindi ko alam kung ilan yon,
nung bumalik daw yung anak niya sa kanya, may kasama ng babae at kanyang nabuntis. Okay? So, alam niyo yun, nabuntis niya ito, syempre, that is fornication. Siya po ay nagkasala. Pero ang ganda ng defense ng kanyang anak na lalaki dahil Christian naman yung babae. Okay. So, isipin niyo na lang yung aking katayuan at that time, na ako po ay nakaupo at nag-iisip at meron pong mga kasamang mga kababaihan po ito, paano ko to sasagutin? Kung hindi ko siya, hindi ko siya i-rebuke o i-correct, magiging thinking nila na yun ay okay lang. Kaya nag-pray na ako nun sa isip ko at marami po siyang sinabi. Sabi pa ni ate na sa lahat daw, sa buhay po nila bilang isang pamilya, kahit sila daw po ay napakahirap, ang pagsunod daw sa Diyos ang pinakamahalaga. Alam mo, hindi ko pa alam na ganun yung sitwasyon. Nung sinabi niya yun, buntis yung anak ko, tapos sinare niya yung bagay na ito. Sabi ko, baka naman may ginawa tong tama. Kaya baka nag-respond siya ng tama. Siyempre, sa pakikinig po na yun, natuwa po ako. Pero sa mga susunod na mga kwento niya, medyo nahihirapan na ako dahil hindi niya yata nauunawaan ang kasalanan ng, immorality, at kasalanan ng fornication, at yung kalagayan nila ayon sa kasalanan na nagawa ng kanyang anak, maging sila na rin pong mag-asawa. Pinagsabihan niya ang anak niya, kinausap daw ng pastor, pareho yung babae at lalaki, at nagkasundo na ikasal sila kaagad. Okay, so makikita natin, ang problema ay unang-una, sabi nga, nung babaeng ito, dahil mahirap sila, ang problema daw niya ay pera, dahil mahirap po daw sila. Hindi daw niya kayang pakasalan o bigyan ng pantustos yung kanyang anak na lalaki for the wedding. So nanalangin ngayon itong si ate, itong si nanay sa Diyos, na wala silang pera, na sana pagkalooban daw sila ng Diyos at dito na pumasok ang church pa nila. So nag-pray siya, kwento niya sa church niya, at tuwang-tuwa po siya sa kanyang pagkakakwento sa akin na nung nalaman na walang pangkasal yung kanyang anak at kailangan maikasal dahil nga nakabuntis, nag-ambag-ambag po yung buong church. Para daw sila makaipon para sa kasal ng kanyang anak. At tunay na puno siya ng kagalakan. Nakitang-kita ko doon, umiiyak-iyak pa siya habang kanyang ibinabahagi sa akin yung bagay na yun. Dahil tunay nga daw na masasabi niya na ang Diyos hindi ka talaga iiwan o pababayaan man. Ito yung iniwan niya sa akin pagkatapos niya na mag-end. Nakapuri-puri daw talaga ang Diyos. Wala pong pagkilala, kung ating pong titignan, unang-una, walang konsepto ng kasalanan about fornication. That is sexual sin. Hindi ko agad ikakasal. Meron pong proseso sa church, okay? At ang church ay binigyan po ng authority na hindi po dapat ikasal yung isang nakabuntis. Dadaan po ito sa mahabang proseso until makita po yung proseso ng biblical counseling. Alam ko na ibahagi ko yan. Next time, dadaanan natin yun. At siguro baka sa susunod na mga pagtuturo ko sa biblical counseling, yung proseso ng pagbabago. Okay, nabahagi ko yata yung kay Sister Yvonne one time, yung realization, yung pagsisisi. 6 na bahagi po yan. I-check mo yan dun sa tao kung talagang tunay na nakikita yung mga katotohanan po na yun na biblical. So, pangalawa, wala po silang understanding about the sin of fornication. Pangalawa, malaking kawalan ng pag-unawa pagdating sa parenting. Ang nakakalungkot, nung baninggit na lang sa huli na nung storya, kaya pala pinayagan ng pastor dahil ang asawa niya pala yung pastor. So, kaya siya kinasal dahil pastor yung asawa at sabi ko, gaano po katagal yung counseling na nangyari? Nga, wala silang konsepto about biblical counseling. Ay, 1 beses lang po. At nag-sorry naman yung anak niya, tsaka yung babae dun sa nagawang kasalanan. Okay? Walang announcement na sa church na ito ay kasalanan. Yung ginawa nilang kasalanan ay dapat may announcement po yan sa buong church para hindi tularan. Okay? May proseso po yan yung mga ganyang klaseng kasalanan na ginagawa. So, binaliwala po nila yon. At yung mga bagay po na ito na kinikwento, isinare ko po ito sa buong grupo kung paano po yung sistema na dapat nilang ginawan. Okay? So, pangatlo, ang problema, nahayaan natin ang judgment ng Diyos na pagdaanan ng kanyang anak. Hindi nakikita ito ng lahat ng mga magulang.
Ito yung sa lahat nakakalungkot na sitwasyon ng maraming magulang. Kapag ang isang anak natin ay nagkasala, hayaan nyo ang anak na makaranas ng judgment ni God. May consequence ang sin. Huwag nyo siya kagad, yung parang i-embrace na, Lord, huwag mong sasaktan tong anak ko, huwag siyang mapapahiya. Hayaan nyo. Hayaan nyo, kasi parang sinasabi nyo kay God, may judgment, kayo, i-cover nyo yung anak ninyo sa kasalanan. That is not right. Parang sinasabi ninyong mga magulang na okay lang ang kasalanan. At sino ang kalaban nyo dito? Ako ba? Hindi. Ako, nagpapaalala lang palagi sa church. At nangyayari po ito sa lahat ng mga churches ngayon. At nakakalungkot po dahil ang mga magulang, idol na idol ang anak. Idol na idol ang anak. Tawag doon idolatry. Pag alam mo yon, yung parang ayaw mong parusahan ng Diyos yung anak ninyo, that's idolatry. Hayaan mo sila. Kaya ganun yung nangyari sa kanya. Ayaw niyang dumating sa kahihiyan yung kanyang anak. Ayan, prinotektahan niya. Ayan. Paano yan? Anong tingin sa tingin niyo? Anong tingin ng anak niya ngayon? Okay lang ang kasalanan na kanyang ginawa at ang buong congregation, akala nila okay lang din ang fornication at yung pastor pa namin ang magkakasal dito. Nakakalungkot yung, napipicture niyo po yun? Nakakalungkot po yung sitwasyon na ganon. Kasi wala na po, di ba sabi nga, what is the definition of God's wrath? God intensely hates all sin. Huwag po natin i-idol ang ating mga anak. Hayaan natin sila. Na alam mo yon, pagdaanan nila kung ano man yung consequence ng kanilang mga kasalanan. Okay? Mali yung parenting. Kapag ganun po ang mga parenting ninyo, baguhin nyo po, hayaan yung maghirap yung anak nyo para makaranas sila at explain nyo sa kanya, anak, yan ang consequence ng sin. Hindi yung parang ididepensa nyo yung anak nyo. Wala kayong maituturo sa kanya ngayon na ano ang consequence ng sin. Hindi ngayon yung anak, hindi ngayon matatakot kay God. Kasi hindi naman ako magbibigay ng consequence. Sino ba nagbibigay ng consequence? Si God naman Kasi may consequence ang bawat kasalanan. At hayaan po natin yung ating mga anak na pagdaanan po yung judgment ng Diyos. Pang-apat, ang kabanalan ng Diyos ay nawala na. Wala nang holiness. Totally, sa buong pamilya niya, sa church niya, doon, lalo na sa tatay na pastor pala, wala silang pagkilala na ang Diyos ay banal. Okay? Pang-lima, ang kasalanan ng fornication ay nabaliwala na. Sabi ko nga, sa buong church, na ang tingin ngayon lahat doon ay okay lang makabuntis. Kaya nga, ang problema nila doon, nagsusulputan palagi. Yung babae na to, actually at the end, nakita ko naman na lungkot siya. Nilapitan ko siya at kinomfort ko siya. Sabi ko, ate, kung hindi nyo alam na ganito ang sitwasyon mo, dahil ngayon mo lang napakinggan ito sa salita ng Panginoon, ang tanging daan mo lamang is to repent. You talk to your husband na pastor, you talk about these things, and repent. The only way out in all of sin, kung galit na galit man, God intensely hates sin, and the only way out for that is repentance. You repent, you go to Christ, you believe that there is forgiveness in Christ. Yun yung pinangako ko sa kanya. Ate, kung ikaw mag-repent, itatama ninyo ang lahat ng inyong mga pagkakamali dahil hindi nyo alam ito, ngayon nyo lang siguro natutunan o narinig ang katotohanan na ito, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos at merong pangako na ikaw ay patatawarin. Okay? Sabi ko nga, pang-anim at panghuli, ang reaksyon nila after ko magsabi ng biblical counseling, na payo at pagtalikod ko sa kanila, nagkwento kasi sa akin si Sister Risen, na sabi nila kay Sister Risen, yung tinuro ko daw, hindi daw yaan magagawa. Okay? Dahil mainly, hindi nila magagawa. Nakakalungkot, i-present mo na yung word ni God, i-present mo holiness ni God, i-present mo yung galit ng Panginoon, hindi daw yun magagawa. Dahil nakatingin sila sa sarili, sa pamilya, kaysa sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yun po yung problema. Kaya tama yung Romans 1 ni Paul May truth, ang problema ng tao, they suppress the truth. May truth, ayaw sundin. Ang truth, yun yung tinuturo ni Pastor Oscar
doon sa authority of Scripture, sino ang may problema talaga dito? Ang salita ba ng Diyos o ang tao? Ang problema talaga, sino? Tayong lahat, maging ako. Kapag dating sa pagsunod sa salita ng Diyos, ang problema po, we suppress the truth. Ayaw natin dahil ang gusto natin gawin, sundin yung kalooban natin. Kaya ngayong Romans 1, balik-balikan po natin ito. Tayo po yung tinutukoy dito, lahat po tayo ay guilty sa katotohanan na iyon dahil lahat po tayo, we suppress the truth. Mahirap yan, ay hindi magagawa yan. Pero bilang mga mananampalataya, nasa atin na po ang banal na Espiritu at biyaya ng Diyos upang tayo ay tunay na makatalikod dito. Nakakalungkot kasi dahil laganap na po yung kasalanan po ng sexual immorality sa mga churches po sa lugar na yon. Kung maririnig nyo lamang po ang lahat ng aming mga narinig, nakakalungkot po talaga. Sa karamihan sa kanila, kung ating pong titignan, sila po ay mas takot sa tao. Takot sa asawa, takot sa anak, sa sasabihin ng mga iba, kaysa makita na ang Diyos ay banal at galit sa lahat ng kasalanan. Sabi nga sa ating definition, intensely hate all sin. Wala na pong takot sa Diyos. And I do pray na tayo po as a church, makita po natin yung example po na yun. Na huwag po natin baliwalain. Na makita natin nawa palagi yung kabanalan ng Diyos at yung kanyang galit sa lahat ng kasalanan. Upang tayo, alam niyo yun, magkaroon ng tamang pananaw, biblical na pananaw, at hingi sa Diyos na tulungan niya tayo na tunay nating talikuran ang kasalanan. Pangalawang story, si pastor, missionary po na si Alfonso, na 89 years old na. At nakaka-encourage po yung nakawento niya sa akin nung pastor niya. Kasi hindi na po siya nagpapastor, matanda na po kasi siya, si Ruel, kalimutan ko yung apelyido niya, si Pastor Ruel, siya po yung nagkamaneho ng motorsiklo po doon. Last 2 years ago, siya po yung aking nakasama na. Katawa po yan, share ko lang. Last 2 years ago, ayaw niyang umattend, pero talagang, kasi nga daw, kailangan niyang magbiyahe dahil kailangan niyang kumita. Pero daw, hindi daw naalis sa isip niya yung imbitasyon sa kanya ni Pastor Pong. Na, hindi, meron biblical counseling, magandang umattend ka. Hindi daw nawala talaga sa isip niya. So, nung umaga daw, nung time na yun, nagpunta daw siya sa akala niya kasi kung sino-sino lang daw yung magtuturo. So yung first teaching ko, last 2 years ago, sa biblical counseling, nalapitan niya kaagad ako at sinabi niya, alam mo, Pastor, pasalamat ako ng pasalamat sa Diyos, naririto ako. Dahil napakinggan ko yung mga turo mo. At tatapusin niya daw yon, bahala na daw si God kung paano daw magpo-provide sa kanyang pamilya dahil iiwan daw niya yung kanyang pagmumotor for 2 days. So neto naman, pagbalik namin, nakakatuwa lamang din dahil nakita kami ulit. Hindi pala nabanggit ni Pastor Pong na bumalik ako. So wala siyang idea dun sa invitation na ito. Pero sabi niya, alam mo Pastor, bago ako nagpunta, feel ko na ikaw naririto. Tapos nga, nagpapasalamat nga daw siya dahil ayun nga, naka-attend po daw siya ulit. Tapos kwento niya po sa akin si Pastor Alfonso na kanyang dating pastor na siya yung pumalit na pastor ngayon. So si Pastor Alfonso, yung may picture po kanina kasama si Pastor Tito, may anak siyang babae. Okay? At yung kanyang anak na babae ay nagkaroon ng boyfriend na unbeliever. Sinabihan ni Pastor Alfonso, yung kanyang anak at that time, siguro, syempre much younger pa at that time, na hindi ka pwedeng magpakasal sa lalaking iyan dahil hindi siya Christian. Pero nagpumilit po yung kanyang anak na babae na maikasal. Pero si Pastor Alfonso po ay tumayo sa salita ng Diyos at na hindi siya dadalo at makikiisa sa kasal ng kanyang anak dahil nga ito ay laban sa salita ng Diyos. Ito ay kasalanan dahil sinabi nga, do not be unequally yoked with an unbeliever. At dahil dito, syempre, nagkaroon po ng gap yung kanyang anak sa kanya, nagkatampuhan, nasira po yung kanilang relasyon. At after that, ilang buwan siguro after nilang maikasal, yung kanya pong anak na babae na ito na nag-asawa ng unbeliever ay nag-abroad. So after how many years, bumalik po daw yung babaeng ito at nag-try na iayos ulit yung kanyang relasyon sa kanyang ama. Okay? At dahil nagkausap naman, pinatawad naman siya ng kanyang ama, ito po si Pastor Alfonso, at nakita ng anak niya na babae yung kasalanan niyang ginawa nung siya ay kinasal.
yung hindi niya pagsunod sa kanyang ama. Sabi ng anak na babae na humingi ng kapatawaran sa ama na tama nga daw yung kanyang ibinigay na payo, na dapat hindi niya pinakasalan ng asawa niya na hindi Christian. Dahil puno daw ng paghihirap ang buhay niya. Kasi binigyan na siya ng warning. Kapag ka ito, pinakasalan mo, ganito, ganyan. Mainly, it's not about hirap, dahil nasa abroad naman sila. Pero sabi daw ng babae, puno daw ng paghihirap ang buhay niya, hindi daw kasi niya mayaya ang kanyang asawa na dumalo sa church. Maging ang kanyang mga anak ay hindi daw niya maiakay sa ating Panginoong Diyos. Yun yung malaking bagay. Kaya alam mo hindi nagba-Bible study siguro, yung asawa niyang lalaki, hindi nag-a-attend ng church, yung anak, hindi niya ma-encourage. Siyempre, dahil isa ka lang Yung po actually talaga yung main problem po if you marry a person who is an unbeliever. At after ilang taon, at least nagsisi po yung babae at nakita po niya yung kanyang kasalanan, nakakalungkot nga dahil sabi ko, gusto ko sanang tanongin, nasaan na yung babaeng ito? So, nagkwento pa rin si Pastor Ruel, sabi niya, nakakalungkot lang, Pastor, nagka-cancer yung babaeng ito at hindi nagtagal, namatay din kaagad. Pero sabi ko, at least nagsisi at nakita niya yung kanyang kasalanan. Ang kagandahan lamang po, may pag-asa po sa lugar na yun dahil encouragement po yon para sa aming mga pastors to hear that. No? Na dahil na rin sa halimbawa ni Pastor Alfonso, meron pa rin ibang mga pastor na may biblical na pagkilala sa Diyos. Na ang Diyos ay banal at galit ang Diyos sa kasalanan. Kanyang tinayuan ang katotohanan na ito at naging magandang example para sa church nila. Marami pong kinikwento si Pastor Ruel sa akin na kanyang tinuturo sa mga tao, maging sa mga pastor po na dumadalo po doon. Isa siya sa yung palaging biblical, yung kanyang stand. Alam niyo po ba, kwento lang sa akin. Alam niyo, Pastor, kapag hindi kayo yung speaker dito, wala akong ginawa yung mga pastor dito kung hindi magdebate. Didebate daw yan. Yung mga pastor na yan, maraming pastor, magdidebatehan yan. Kaya nga lang ang problema nila, hindi sila makapagdebate sa harapan namin dahil alam namin at pinupunto namin palagi, pinipress namin, binabasa namin palagi yung salita ng Diyos. Kaya sila tahimik. Hindi sila talaga, hindi nila kaya makapagdebate because it's the Word of God. Okay? Every time na may questions po sila, we always let them see it coming from the Word of God. And I do hope makita po natin, sa ating buhay, yung buhay din po ni Pastor Alfonso na may takot sa Diyos, sa kanyang kabanalan, may takot na siya ay galit sa kasalanan at hindi po dapat tayo maging katulad ng mga ng mundo na walang takot sa Diyos. Ano kaya yung nagtulak sa Kanya? Siyempre, sa biyaya ng Diyos lamang ito. Dahil sa biblikal na pananaw kung ano ang kasalanan at ang biblikal na pananaw na galit ang Diyos dito at dapat itong talikuran ng mga mananampalataya. Mahalaga na makita natin kung ito ay kasalanan, ito ay kasalanan. Ito ay dapat nating layuan. Sa inyo ngayon, nawa maging halimbawa si Pastor Alfonso na may takot sa Diyos. May pagpapasakop at pagsunod sa salita ng Diyos. May biblikal na pananaw kung ano nga ba ang wrath of God. Nawa hindi tayo maging matigas ang puso at isipin na mahirap ang sinasabi ng pastor. Mahirap po talaga kung tayo po ay magre-rely sa sarili nating kakayanan, kaysa sarili nating lakas. Hindi po talaga natin magagawa yon. Tandaan, ang nasabi ko sa inyo ay hindi nagmumula sa akin ang mga paalalang ito ay mula sa salita ng Diyos. Nakakatakot na isipin kung sasabihin ninyo na mahirap gawin at surrendered na kayo. Na wala na yan. Ikaw ay may problema actually sa iyong pananampalataya. May problema ka dahil mas may takot ka sa tao kaysa sa Diyos. Mali ang pananaw mo about the grace of God dahil because, we live by the grace of God. He will enable us to do His will. Mali ang pananaw mo sa Holy Spirit dahil ang Holy Spirit ang siyang kikilos sa ating buhay na magpapaalala ng katotohanan at magbibigay ng kalakasan sa atin na masunod ang kanyang salita. Mali ang view mo sa sin at sa karakter ng Diyos ng galit sa kasalanan. O worse, kung ikaw man ay sinning, ang pinaka nakakalungkot kung mali po ang iyong pananaw at ang response mo sa sin ay mahirap,
Pinaka-nakakalungkot po, kaya mo sinasabi na mahirap dahil baka hindi ka talaga tunay na mananampalataya. Kaya sikapin po ninyo, make your election sure. Tunay nga ba akong Christian? Dahil kung Christian ka, by the grace of God, ikaw ay tutulungan ng Panginoong Diyos na iyong magawa ang kanyang kalooban. So in terms of sexual sin, which is really hard to resist, if you are a true Christian, there is hope. If you are not yet a Christian, there is hope because the Lord Jesus Christ has already paid it on the cross. What you are to do is to believe and repent. Believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. So ang passage natin ay mahalaga naman na ating pong tignan muli ito. Dahil sa ating henerasyon, kung ating makikita, ang sexual sin ay napakalaganap na. Maling pananaw about marriage at malaki ang impluwensya ng maling pag-iisip ng mundo sa mga kabataan. Okay? At malaki na ang pananaw, malaki na ang tao kaysa sa ating Diyos. Ating balikan yung ating outline sa Hebrews 13:4. 3 bahagi po ito. Tayo po ay nasa 3rd Sunday na dahil mahalaga po na makita po natin ito. Number 1, honor marriage. Pangalawa, keep marriage undefiled. At lastly, God judges fornicators and adulterers. Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Okay? Aralin po natin yung huli. God judges fornicators and adulterers. Para manawaan natin ang huling bahagi ng verse 4, ay ating tignan yung mga unang bahagi na ating naaral dito sa verse 4. Una, panawagan na sa lahat ng relasyon na mayroon ang tao, ating i-honor ang marriage sa lahat. Okay, mahalaga po ito. Sabi nga sa ating pag-aaral na ating ituring na precious ito sa lahat ng relasyon. Mahalaga ito dahil ito ay mula sa Diyos, ito ay God-established relationship para sa lalaki at babae. Hindi natin pwedeng pasukan ito ng makamundong pananaw o mapangunahan ng emosyon natin na mas mahalaga pa ang sarili at sabihin, ay love ko siya eh. Okay? Pero kung ikaw ay Christian, ano ang sabi sa Bible? The 2 greatest commandments, love God above all. Okay? If we love God, sabi sa Bible, we are to obey His commandments. Command po kasi is to honor. I-honor natin ito, bigyan natin ng halaga sa lahat ng relasyon. Okay? Pangalawa, sexual immorality is sin. Huwag natin dungisan ang marriage ng kasalanan ng immorality. Sex is for husband and wife lamang. Inaral natin yon. Kung ang marriage, ito po ay kaloob ng Diyos, sex is given by God, invented by God, for only, para kanino lamang? Husband and wife. Hindi para sa magsyuta. Okay? Hindi para sa mga mag-boyfriend, girlfriend. That is not for you. Intimacy is only for husband and wife. Okay? Any intimacy apart from marriage is sin against God. Kasalanan po ito. Let the marriage bed be undefiled. Ito po yung ating inaral last Sunday. Ito ay panawagan sa atin ng purity, ng holiness, at ng righteousness. At dahil nabasa natin last Sunday, yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 8, na aking nasabi na explain ko ngayong Sunday na ito, ituturo ko po ito pansamantala ngayon. Okay? 1 Thessalonians 4:3-8, sabi po doon, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in passion or of lust, like the Gentiles who do not know God, that no one transgress and wrong his brother in this matter. Okay, importante po yun. Ito pong part po ito. No one transgress and wrong his brother in this matter. Explain ko po ito. Because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you. For God has not called us for impurity, but in holiness. Therefore, whoever disregards this, disregards not man, but God, who gives His Holy Spirit to us. In NASB, ang salita po na ginamit po doon sa verse 6 is defraud. Okay? Or ESV, wrong his brother. Okay? We are not to defraud our brother. Ang definition po ng defraud in Greek, according to BDAG, isa po itong lexicon, to take advantage of, exploit, outwit, defraud, or cheat. Yung context po ng passage dito po sa Thessalonians, dito po sa 1 Thessalonians, is about how we are to please God. Yung po yung sa verse 1.
Kaya in verse 3, sinabi ni Paul kung ano ang will ng Diyos. At ito ay ang kabanalan ng bawat isa. Ang tuon ng holiness dito ay patungkol sa sexual immorality. Okay, not just any sin. So specific po dito yung sin na itinutukoy ni Paul. Na tinatawag ni Paul sila sa verse 4 na magkaroon ng self-control o pagpipigil sa sarili. Di ba? Fruit of the Spirit. Ano yung pinakahuling fruit of the Spirit? Self-control. Okay? Bahagi at mahalaga po yun. In verse 5, sabi dito ni Paul na huwag maging katulad ng mundo na walang pagpipigil sa sarili at hindi nakakakilala sa Diyos. Then in verse 6, in context pa rin po ito about holiness and purity and about sexual immorality. Isang konteksto po ito na dapat nating makita, that no one transgress and wrong his brother in this matter because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you. Sinasabi po dito sa verse 6, do not cheat on your brother or sisters. Yun yung sinasabi. In application and specific application, in our context, kung may boyfriend o girlfriend, Christian ka, okay? Parehas naman kayo lumalago sa Panginoon. Okay? May boyfriend o girlfriend na Christian, which is in line with the Word of God, kailangan mayroon kang self-control daw. Okay? May self-control ka. Do not fall into sexual immorality. Hindi po porket Christian, hindi ho nagpo-fall into sexual immorality. Nagpo-fall po sila into fornication. At marami na pong nangyayaring ganito sa maraming mga churches. Tandaan mo, you are not to fall into sexual intimacy with them dahil hindi mo pa siya asawa. Minsan ang thinking ng iba, papakasalan ko naman. Hindi pa rin po. Ang panawagan dito is you are not to defraud your brother or sister. Do not cheat your brother dahil baka ang girlfriend mo ngayon, hindi kayo makasal. In the end, ang intimacy ay para sa, ating tatandaan, para kanino lang yung intimacy? Sa mag-asawa. So boyfriend and girlfriend, you don't have any license to kiss. You don't have any license to do anything sa boyfriend mo o girlfriend mo dahil you will be defrauding that person. You are defrauding the husband or wife to be niya. You are cheating on the future spouse. Doon mo lang gagawin ngayon yung first kiss mo sa wedding. Kasi you're defrauding Okay? Kaya may question may question na kailan pwede mag-boyfriend and girlfriend? Kailan? Kapag handa ka na mag-asawa. Tama ba? In order for you to apply itong 1 Thessalonians, in a relationship at least, ang standard sana, okay, kami na nagdagdag neto, para hindi kayo mag-fall ang mga mag-boyfriend, girlfriend na Christian, hindi kayo dapat lalagpas ng 2 years. Kasi anong gagawin mo na yan? Di punong-puno ka na ng temptation. Mawawalan ka na ng self-control. Kaya nga at least ako, kapag kunyari daw, sa akin nga, pag ako tatanong, Brother Jay, ikaw, payag ka ba within, boyfriend, girlfriend, nakausap mo na, payag ka ba na ikasal sila within 6 months? Oo! Pero syempre, dapat dadaan sa biblical counseling, marriage counseling, yung dalawang ito, para malaman ko po muna. Hindi ho masama yun. Minsan ang akala nila ay, dapat muna ganito. Hindi. Ang position natin is to abide in the Word of God. Okay? So, hindi ka pwedeng mag-boyfriend, girlfriend kung ikaw ay nag-aaral pa dahil hindi ka pa may kakayanan ninanakawan mo. Kunyari daw, college ka. Kinikis-kiss mo na yung boyfriend mo o girlfriend mo. Ninanakawan mo na ng sexual intimacy yung tao tapos hindi mo pala siya magiging asawa. You are not to defraud your brother or sister in the church. Because marriage is to be held in honor. Nakikita nyo ngayon yung biblical understanding po ng lahat ng ito. So ano ang rules? No kisses, of course, no intimacy. Siguro holding hands pwede, mapayag pa po ako doon. Any closeness is dangerous, so have self-control. Ay, siyempre, ang sasabihin nyo sa akin, napaka old-fashioned naman ang pastor na ito. Di mag-asawa kayo kaagad? Nakalagay naman, sinabi naman ni Paul Di ba? Kung hindi mo kaya yung init ng katawan mo, mag-asawa ka. Biblical naman ang lahat
The Bible is sufficient in everything. Sabihin nyo ng old ako, siyempre hindi ko pa alam yan nung panahon namin ni Del, pero nung natutunan ko, siyempre ituturo ko ngayon kung ano yung tama. And you are not to defraud our brother and sisters in Christ. Because intimacy is only for married couple. Those kisses belong to the spouse-to-be. Nakukuha nyo yun? Ang kisses na yun, kahit sabihin nyo, sobra namang kiss lang. Alam mo yun, parang, di ba, kunyari doon, no, dito, no, boyfriend mo, girlfriend mo, tapos makikita mo, nahalikan ko na yan. Nakukuha niyo yung pinipicture dito ni God? You're cheating. You're defrauding. Okay? Those close intimacy belong to the spouse. Parang ang boring, ano? So, anong gagawin nila? Lumago kayo sa Panginoon. Yun naman ang ano eh. Is relationship for intimacy lang ba? Hindi. Relationship is to have a spouse na makakatulong mo for your spiritual growth. Sex is overrated. Don't think about it na parang ang intimacy ang pinaka-importante in terms of relationship. You look for a spouse because that spouse will help you to grow more in the Lord. Naunawaan niyo yon? Ang boring talaga ng pastor namin. Pero ano yung panawagan sa atin? The will of God for us is our sanctification. Okay? Pero may panawagan, tandaan po natin, kung ang pananaw ninyo boring, may panawagan, honor marriage. So magbo-boyfriend ako, i-honor ko yung marriage, I will have self-control dahil ito yung will ni God. May boyfriend ako o girlfriend ako, panawagan ko in Scripture to be pure in our relationship so that I may honor God. Dahil ito po yung kalooban ng Diyos. Hindi po ako nagtuturo dito, ha? Hindi ko to preference. Si Brother Jay, parang yun yung ano niya eh. Old school talaga, kaya maputi buhok niyan eh. Dapat po nating ingatan ang isa't isa pagdating po sa katotohanan ng Hebrews chapter 13, verse 4. Kaya nga po tayo nagbibigay ng oras dito. Isipin nyo na lang, isang verse, 3 Sunday. Kasi hindi ko na mababalikan ulit ito. Binibigay ni God ito as an opportunity for our church to grow in this passage, to learn, na parang pinipiga natin lahat ng pwede nating matutunan. For sure, pagbabalikan ko to in the future, marami pa rin po tayong matututunan. So, to those who are single, tanong ko lamang, naunawaan nyo ba ito? Para dun sa mga may boyfriend and girlfriend, okay? At palagi ko nagpapaalala sa bagay po na ito, I hope panghawakan natin ang word ni God. Word po ni God, hindi ko word, hindi payo ko. Panghawakan po natin yung salita ng ating Panginoong Diyos dito sa church. Ngayon, kung hindi nyo i-honor at gagawing pure ang marriage, ikatlong part, ano ang sabi? Matakot ka na dito. God will judge the sexually immoral and adulterous. Sabi nga ni Brian Borgman, why the marriage bed must be protected? Why its purity must be maintained? And why its integrity be secured? Because God will judge. Ang word na judge na ginamit po dito is in the future tense. So, ibig sabihin, may judgment talaga. Alam naman natin siguro yung parating na judgment in time. Ibig sabihin, may darating na kaparusahan sa harapan ng paghahatol ng Diyos. Ang salitang judge in Greek ay maraming kahulugan in line sa ating passage. Actually, kung iaralin po ninyo, ito, around 6 words po ito in Greek na iba-iba po yung meaning ng judge. Pero sa atin, in terms of context, sabi po sa bidag, to engage in a judicial process, judge, decide, hail before a court, condemn, or also hand over for judicial punishment. So, ibig sabihin, judge will punish. Magpaparusa ang ating Panginoon. Dagdag pa dito, the Lord will judge equals punish His people is derived dun sa mga verses na ito, where the judgment of God is spoken of, resulting in vindication of the innocent and the punishment of the guilty. So kung ikaw ay guilty sa kasalanan na ito, meron ka daw judicial punishment na makakaharap sa harapan ng ating Panginoong Diyos na banal.
So may judgment, may punishment na kakaharapin ang mga tao na gumagawa ng kasalanan na ito. Saan po ito sa Bible? Let me just give you some two passages. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil." Hebrews 9:27, "And just as it is appointed for man to die once, and after that comes may judgment." So, ibig sabihin, it is clear in Scripture na may judgment po talagang darating. Wala ni isa sa atin ang hindi po haharap sa harapan ng ating Diyos. Kaya ngayon pa lamang, isipin na ninyo ito ng mabuti. Kung kayo ay guilty sa kasalanan na ito, magsisi na kayo at talikuran na at tunay na lumakad ng may pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Kung hindi ka pa Christian, iyong pakinggan ang mensahe ng mabuting balita o ng gospel. Kilalanin mo na ang Diyos ay banal at ikaw ay tunay na nagkasala laban sa Kanya. Na iyong kilalanin ang iyong pagiging makasalanan at manalangin sa Diyos na ikaw ay tunay na makakilala kay Kristo bilang tanging pag-asa mo at bilang Panginoon na tagapagligtas. Hingin ang Kanyang biyaya ng kaligtasan, manampalataya, magsisi, talikuran na ang buhay na makasalanan at lumakad na sumusunod at nagpapasakop, nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ang tanging pag-asa ng isang tao na guilty sa kasalanang ito ay si Kristo Jesus. Kasi may judgment, all you have to do is to repent, believe in Jesus Christ, repent of your sin, and turn away from it. Who will God judge? Sabi po sa ating passage, the sexually immoral and adulterous. In NASB, sabi po dito, fornicators and adulterers. Tingnan lamang po natin yung word na fornicators. In Greek, sabi po sa Launida, isa pong lexicon po ito, dalawa lamang po yung madalas kong ginagamit, bidag and Launida. Sabi doon, one who engages in sexual immorality, whether a man or a woman, and in some context distinguished from an adulterer or adulteress, a sexually immoral person. So parang dito sa definition, general term. Okay? Fornicators, sila yung mga nagko-commit ng sexual intimacy outside marriage, yung mga hindi kasal. Sabi nga ni Brian Borgman, fornication is defrauding someone because you're giving away that which belongs to somebody else. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Okay? Defrauding somebody because you're giving away that which belongs to somebody else. Yung intimacy na ito ay para sa mag-asawa at dinidefraud mo siya. So, hindi ka pa kasal, binigay mo na ang iyong sarili, kasala kayo ng sexual immorality, ito ay tinatawag na fornication. Pero ang kagandahan din ng salitang paggamit ng sexually immoral, in general term, okay, katulad po nung ginamit ng ESV, sexually immoral and adulterous, na sexual activity outside marriage. So, ibig sabihin, kung general term siya, maging ito ay homosexual relationship, kasama po yan dyan. I-judge ni God ang lahat ng sexually immoral people. All those in the LGBTQ plus 2S, okay, they will all face the judgment of God. Kasi sexually immoral. Kasi yun din po yung binigay na definition dito ng Launida. Kaya maganda din po, hindi lamang yung mga tao na nagko-commit outside marriage, pero lahat ng mga sexually immoral. At dito in general na panawagan po ito, you will face the judgment of God. Kaya ito ay nabanggit in Romans 1:24-28. Basahin ko lamang po, Therefore God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to dishonorable passions. For their women exchanged natural relation for those that are contrary to nature. Okay? And then men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passions for one another, men committing shameless acts with men, and receiving in them the due penalty for their error. And since they did not see fit to acknowledge God,
God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. Actually, pinaka-punishment ni God sa mga sexually immoral, lalo na sa LGBTQ, is to be blind na lang. Okay, gusto mo yan, bahala ka na. Dahil in time, sabi nga, ano yung tense dun sa sinabi dito na judgment? For God will judge, anong tense siya? Future. I-judge naman kita eh. Sige, bahala ka na. Mamuhay ka na ngayon sa kasalanan. Dito ipinapakita sa atin ang kalakihan ng kasalanan ng sexual immorality. Okay? Pangalawa, adulterers. Sino ba sila? Sabi sa bidag, defined po sila this way. One who is unfaithful, alam na siguro natin to a spouse. So unfaithfulness, marital unfaithfulness. Or adulterer. In the singular, the reference is male, but in generic context, females may be included. So lahat. So adulterers sila naman na nagko-commit ng sin in the boundaries of marriage. Kasal na, pero nagko-commit ng sexual sin outside ng kanilang pagiging mag-asawa. Kasal, tapos gumawa ng extramarital relationship. Siguro ang example dito yung sa John 8 verses 1 to 11. Siguro alam niyo yung story nito kung saan yung mga Pharisees and scribes nagdala sila ng isang babae na nahuli daw nila na nag-commit ng adultery. Di ba? Naalala niyo yung story na yon? At inaantay nila ngayon si Jesus Christ na mag-judge dito sa babaeng ito. Okay, may asawa siya na nag-commit ng immorality sa ibang lalaki. Ito ay pagsira actually. Adultery is pagsira sa marriage covenant. Kasi meron po tayong covenant na ginawa sa ating Panginoon. So, to become one flesh. Ating makikita na destructive ang kasalanang ito dahil ikaw ay nag-iimbita ng iba na pumasok sa itinalaga ng Diyos na dapat ay exclusive lamang para sa mag-asawa. Ito po yung pananaw at dapat na ma-understand natin about adultery. So ano ang judgment ng Diyos sa dalawang kasalanan na ito? May judgment daw na parating. Sabi po sa Revelation 21 verse 8, but as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. So ano yung judgment? Will be in the lake that burns with fire and sulfur. Ephesians chapter 5 verse 5, for you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. So wala siyang inheritance. Ibig sabihin, hindi siya maliligtas. Walang kaligtasan para sa mga sexually immoral or impure. Galatians 5:19 to 21. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality. So tatlo po itong words na magkakasunod about sin of sex. Okay? Verse 20, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Lastly, in Revelation 20:11 to 15, which is the great white throne judgment. Ito yung araw na ang lahat ng tao ay haharap sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At tandaan po ninyo ang sinabi dito. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence, earth and sky fled away. No place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. And books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them. And they were judged, each one of them, according to what they had done. Dahil nyo yun, according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Inyong nakita, nabasa na sa salita ng Diyos,
na may kaparusahan sa mga gagawa ng kasalanan ng sexual immorality, fornication, and adultery. So honor marriage. Be pure, be holy, and have self-control. Ask the Lord for mercy and grace to help you to live a life that is in accordance with His will. In ending conclusion, what now? Ano ngayon ang ating gagawin? If you are guilty of these sins, you must repent. Repent ang panawagan ng ating Panginoong Diyos. You turn away from this sin. Turn to Christ and receive mercy and grace in Him. Acknowledge your sin, confess your sin before God, plead before God, and ask for mercy. Kung nabasa natin last time yung 1 Corinthians 6:9-11, na paalala ni Paul na sila daw dati ay makasalanan at namuhay sa karumihan, namuhay sa kahalayan. Sinabi nga dito ni Paul in verse 11, and such were some of you. Kasi nabanggit doon about fornicators. And such were some of you. Pero may pag-asa. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So ang only hope mo ay si Jesus Christ. May pag-asa. Kung ikaw ay nalulong in terms of sexual immorality, may pag-asa. Hindi ito palakihan kahit na gaano pa man kalalim ang iyong sexual immorality na ginawa sa iyong buhay, may pag-asa. Lumapit ka kay Kristo Jesus, panampalatayanan mo siya at magsisi. Siguro maganda rin na yung makita natin sa salita ng Diyos na may kapatawaran talaga pag tayo ay lalapit kay Kristo Jesus. Nabanggit ko ito kanina, John 8 verses 3-11, at babasahin ko lamang po ito. Dahil para sa isang adulterer na gumawa ng kasalanan, merong kapatawaran kay Kristo Jesus. Sabi po dito, the scribes and Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst, they said to him, Teacher, this woman has been caught in an act of adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say? This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground, and as they continued to ask him, he stood up and said to them, Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. And once more he bent down and wrote on the ground, but when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him. Kaya hindi natin pwedeng i-judge ang isang tao, dahil lahat naman tayo nagkasala talaga. Pero dito makikita natin in verse 10, Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. Ito po yung panawagan. You believe in Jesus Christ, and you repent, sin no more. Talikuran mo ang kasalanan mo na iyong ginawa at maging si Kristo, hindi ka makakatanggap ng condemnation niya. Di ba napakabuti ng Diyos? Napakaganda ng kanyang ginawa para sa lahat ng mga taong makasalanan na mayroon tayong tunay na pag-asa. Maalis lamang ang judgment sa atin, mga kasalanan, dahil si Jesus ang siyang tumanggap ng judgment na ito para sa atin, upang kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay tunay na makakatanggap ng kapatawaran at ng buhay na walang hanggan. In ending, basahin ko lamang po in John 5:21-24. For as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom He will. For the Father judges no one, but has given all judgment to the Son, that all may honor the Son, just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. So believe in Jesus. Believe in Him, dahil sa Kanya lamang matatagpuan ang kapatawaran. Sino ang pag-asa ng mga taong namumuhay sa kasalanan ng sexual immorality? Si Kristo Jesus po lamang. May God give us the grace
to honor marriage, and to maintain sexual purity for the glory of God and for the love of the brethren. Let us pray. Lord, once again, maraming salamat sa katotohanan na inyo pong itinuro sa amin ngayong umagang ito. We are so blessed, Lord God, to hear this because there is always hope, Lord God, in Jesus Christ. We are all, O God, have fallen into this kind of sin. Maaring hindi namin ito ginawa physically, but in our minds, we have fallen into sexual immorality, thinking lustfully, going to pornography, going to things that are not, Lord God, in line with your will. And Lord, there is forgiveness. And thank you because in Christ, we are forgiven. In Christ, there is true hope. So I pray for everyone, for those who have not come yet to faith, that you will move, Lord God, sa kanilang mga puso ngayong oras po na ito. Natulungan niyo po sila na makita na may judgment, na kasalanan ang mga bagay na amin pong naaral about sexual immorality, maging sa marriage, Panginoon Ama. Nawa, i-honor po namin as a church ang marriage. Tulungan niyo po kami na mamuhay ng may kabanalan. Tulungan niyo po kami na namumuhay araw-araw na may tamang pagkilala kung sino ka, O Diyos, na ikaw ay banal at kayo ay galit sa kasalanan. At sa araw-araw na ito, tulungan niyo po kami na magdepende sa iyo. Kaawaan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng inyong biyaya na tunay na kami ay lumakad lamang sa inyong kalooban upang kayo ay patuloy po naming maluwalhati. Bless each one, O God, in the coming days. Help each one, Lord God, to grow more in Christ. Help us, Lord God, sa lahat po ng aming mga situations na minsan ay napakahirap talaga, but Lord, tulungan niyo ang bawat isa na magdepende lamang sa iyo. Patuloy na manalangin, patuloy na umasa sa iyo, at mamuhay nawa kami as a church, Lord God, na nagbibigay kaluwalhatian sa inyong pangalan. This we pray in Jesus' name. Amen and